Hello guys, ako nga pala si Grace. You can call me Ma'am Grace, Miss Grace, Mama Grace. Huwag lang madam. Hindi naman kasi ako mayaman. So, ayaw ko tinatawag na madam. At saka, huwag din tita. Kung hindi naman kita pamangkin talaga. Kasi parang feeling ko, tumatanda ako pag tita. Ang tawag sa akin. Ayaw ko nang tinatawag ng tita actually. Pero syempre, okay lang yan. Wala naman tayong magagawa kung tawagin tayo ng tita. Diba? Yung mga kasama ko pala sa tour this time, si Lisa, siya yung kaibigan namin, matagal na. At yun naman nasa gitna, si Julian, yung aking pamangkin. At syempre, yung aking kapatid na babae na bunso namin, yung naka-black. At yung driver, siya yung aming tourist guide driver na si Peter. Actually, ano siya, Chinese ang nationality niya. Akala ko nga nung una Japanese, pero Chinese pala siya. Kasi yung cloak, yung travel agency na pinapasukan niya ay Chinese company sa Japan. So, ayan, siya yung pinadala sa amin, yung driver namin for that day. Kasi hindi ko nga in-expected na ganun yung sasakyan namin. Kasi yung unang day tour kami ng anak ko sa Hokkaido last April during Sakura. Yung sinakyan namin is yung parang minibus. Yung couch. Basta yun. At saka marami kami kasi noon. And then ito naman, mabuti na lang ang pinadala sa amin is private car, Toyota Alphard, social, di ba? Napaka-comfortable at ang biyahe namin dyan from Sapporo to Furano, Bie, tawag mo nun. About 2 hours. Yan. Malayo siya pero maganda naman yung tanawin, napaka ganda ng surroundings, landscape, yung mga halaman, grabe, ang gaganda, nakaka-amaze talaga siya. So, ang ganda ng i-explore yung Hokkaido during summer talaga. So, yung pinunta talaga namin dyan is yung flower farm. So, talaga yan ang pinunta ko dyan. Kasi dream na dream ko na makita talaga yung lavender farm. Tapos yung malawak na flower farm dun sa farm Tumita. Yan, nakikita ko kasi yan lagi sa Google pag nag-research ako kung ano yung pwede naming puntahan sa Hokkaido. Actually, dati kasi akala ko yung Hokkaido napaka-mahal, mahirap puntahan. Kasi ang layo niya. Akala ko din dati pwede siyang by JR train. Kaya lang, nung tinignan ko siya, grabe, aabot pala ng 10 hours, meron pa nga 14 hours nakalagay sa Google Map. So, yung JR kasi, hindi naman siya diretso bababa dun sa may Sapporo Station. So, akala ko doon mismo, hindi pala siya. So, yung JR is hanggang sa isang lugar na yon, and then another transfer na naman going to Sapporo. So, ganun siya kalayo. So, siguro kung mag-i-stay kami ng more than 4 days or for a week, maganda yung by train. Kasi, di ba, adventure yon. At saka, kung kukuha ako ng JR Pass, mas makakamura ako. Basta magagamit ko siya within that limit na days para mas tipid siya. Kasi kung hindi ako gagamit ng JR Pass, ang mahal ng pamasahe, sobra. So, actually, yung airplane from Narita to Hokkaido, Sapporo, yan, airport,
nasa ano lang siya, per head is around 5,500. Kaya lang wala siyang kasamang baggage. Yung airline nga pala na nakuha ko is Speech Airline. Siya yung parang pinakamura na. Kasi yung unang pumunta naman ako dyan, yung sinakyan namin was Japan Airline. Ang maganda sa Japan Airline kasi meron siyang 10 kilos free hand carry baggage at saka may 20 kilos na siya na check-in baggage. Yung Peach Airline, ang hirap kasi mag-book through yung website talaga nila direct kasi yung card ko ayaw nilang tanggapin. So, ang ginawa ko, nag-book ako sa Agoda. And then, kapag nag-book ka naman sa Agoda, wala siyang kasamang baggage check-in. So, ang nangyari niyan, ang ginawa namin, sabi namin, okay, dahil 3 days lang naman kami doon, 3 nights lang kami mag-stay sa Hokkaido, kaya naman, ano na lang kami, hand carry luggage. Kaya lang yung nangyari, pagdating namin sa airport, na doon, nag-exist yung aming baggage. Kami ni Lisa, yung kaibigan ko. So, kailangan naming i-check-in yung baggage namin, which is ang bayad naman per baggage is check-in luggage is 3,050 yen. That's around about 1,200, more or less like that ata. And peso naman, parang sa Cebu Pacific lang, no? Yung rate na yon. So, yun. Ang hirapan nito kapag yung card mo hindi gumana doon sa machine nila, ayun, hindi mo madadala. Kung hindi kasi pwede magbayad ng cash, ganun yung nangyari sa amin. Yung dalawang card ko, ayaw talagang gumana. Mabuti na lang talaga, gumana yung isang card na dala ko, yung sa partner ko, which is dollar account naman siya. Nako, kung hindi gumana yon, wala, lagot talaga yung luggage namin, maiiwan sa airport doon, sa Narita. Ito na pala yung farm to Mita, ayan, ang ganda-ganda niyan, and person, may lavender din sila. At yun nga lang, yung merong mga bagong halaman na ayun, hindi pa siya ganoon kalawak at full bloom. So, I think the best month na pumunta dyan is around July or August. So, someday, sana mapuntahan ko siya uli. Ito naman yung chocolate factory na pinuntahan namin next day. Ang tawag dito is Shiroe Koibito Park. Ayun, ang hirap ibigkas, pero ilalagay ko na lang sa caption dito. Ang entrance naman dito is around 800 sa adult at kalahati yung bayad para sa kids. Ayan, meron siyang garden. Yung kasama pala doon sa entrance, meron na siyang masarap na cookie biscuit. Pwede ding manood ng paggawa ng chocolate sa chocolate factory. Kaya lang may additional siyang bayad. So ito, nag-enjoy kami dito sa mga flowers, yung mga rose kasi ang ganda ng garden. Yan, iba-ibang klaseng variety, kulay ng rose at ang lalaki niya. Ayan, may orange, may white, may pink na pink. Yan, darker pink. Yan, ang ganda dyan, mag-ikot-ikot. Meron din silang konting show. Mamaya, makikita dito sa video na to. So, ayan. Mag-enjoy naman kami dyan. Medyo umulan actually nung pumunta kami dyan. Pero, ayun, pa-stop-stop naman. So, ayan. Yung mga ano namin dyan. Pumolo-mo daw. So, ito, ang daming halaman din. So, ayan, malapit lang. At least malapit lang siya. Yeah, so malapit lang ito sa Sapporo Station. Nag-bus lang kami. Around 20 minutes lang siya. Yung bayad sa bus is around 240 yen ata yun.
And then from the bus stop, yan, nag-walking pa kami siguro mga another 5 to 8 minutes papunta dyan sa park. Dapat sa taas ka na yan kasi wala na ako dun sa baba. Here. Okay, you play there na.